Ngayon pa lang, fully booked na ang ilang bus na bibiyahe pa probinsya para sa Undas. At live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James. Ivan, good morning. Fully booked na nga yung ilang biyahe ng mga air-conditioned buses na patungo sa Bicol Region sa isang bus terminal dito sa Cubao sa Quezon City. Marami na nagpareserba ng ticket na pauwi sa Daet, Camarines Norte, kaya fully booked na ang mga biyahe ng air-conditioned buses mula October 29 hanggang 31. Pili na lang din ang mga oras na hindi fully booked sa October 27 at 28. Hindi pa naman fully booked ang mga biyahe na patungo sa Camarines Sur at Albay. Sabi ng pamunuan ng bus terminal, inaasahan nila na magsisimula sa Lunes ang dagsa ng mga pasaherong pauwi sa mga probinsya para sa Undas. Sa mga chance passenger, may ordinary buses namang masasakyan. Pero tiyagaan sa pila dahil first come first serve basis ang sistema. May mga extra buses din na babiyahe dahil nakakuha ng special permit sa LTFRB ang bus company. Ngayon pa lang may ilang pasahero ng pauwi sa kanilang mga probinsya para makaiwas daw sa siksikan. Gaya ni Kathleen na biyaheng Camarines Sur kasama ang kanyang dalawang anak, pinsan at bayaw. Susulitin na raw nila ang bakasyon. Kasi po minsan pag bumiyabiyahe kami nakatayo. Kasi puno po. Tapos po, Nakakuha na kayo ng ticket? Hindi pa po. Mamaya pa daw pong mga 8 pagbukas. Asahan na po nila na medyo matatagalan sila kasi kung hindi sila nag-advance na kumuha ng ticket, maghihintay po ng mga bus na parating kasi ang nangyayari yung mga galing probinsya, nagkakaroon din ng traffic sa mga paluwas, yung mga dinadaanan kasi yung mga marami ding private na uuwi, hindi agad-agad makakarating dito yung mga bus namin. Samantala, Ivan, inabiso nitong pamunuan ng bus terminal yung mga pasahero na hindi pa nakakuha ng kanilang ticket, particularly yung patungo sa Bicol Region, na i-check na yung schedule na may available pa na mga biyahe para makaiwas din naman sa abala sa kanila sa susunod na linggo. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Kumustahin naman natin ang sitwasyon at mga paghahanda sa Manila North Cemetery ilang araw bago ang Undas 2025. May unang balita live si Bea Pinla. Bea. Ivan, sa kabila ng ulan kaninang umaga, maagang nagtungo rito sa Manila North Cemetery ang ilang kapuso natin para bisitahin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay isang linggo bago ang Undas. Galing pang Bulacan ang pamilya ni Arlene. Kahit maulan, madaling araw pa lang, bumiyahe na sila papuntang Manila North Cemetery para linisin at bisitahin ang puntod ng kanyang kapatid. Death anniversary ng kapatid ko, tapos napaaga na rin kami gawa ng ayaw namin sumabay sa mga maraming tao. Then babalik na lang kami ng November 2. Lagi kami mas maaga. Kada taon, iniiwasan daw talaga nila ang dagsa ng mga tao sa sementeryo, lalo na't may mga bata silang kasama. Sinadya na raw nila ang puntod ng kapatid niya ngayong umaga dahil hanggang Lunes, October 27 na lang, pwedeng maglinis, magkumpuni at magpintura ng mga puntod sa Manila North Cemetery. Hanggang Linggo, October 26 naman sa Manila South Cemetery. Huling araw ng mga libing sa parehong sementeryo sa Martes, October 28. Simula October 29 hanggang November 2, bukas sa publiko ang Manila North at South Cemeteries mula 5 a.m. hanggang 9 p.m. Pero bawal pumasok ang anumang sasakyan sa loob. Ilan pa sa mga mahigpit na ipagbabawal sa loob ang mga baril, patalim, alcoholic beverage, alagang hayop, malalakas na sound system at flammable materials. Magagamit din ang digital platforms ng mga sementeryo na may puntod finder para makatulong sa paghahanap sa mga libingan ng mahal nyo sa buhay. May tagging system din dito para sa mga bata, senior citizen at persons with disability. Maglalatag ang Manila LGU ng free water stations, portable toilets at wheelchairs sa mga sementeryo sa Undas. Para sa pamilya ni Arlene, walang pinipiling araw o panahon ng paggunita sa mga namayapa nilang mahal. Hindi kami sumasablay dito every year talaga. Kasi yan lang talaga yung may alay namin sa mga namayapa naming lola, kuya, anak, kapatid, tsuhin. Kaya talagang yearly nandito kami. Ivan, paalala ng Manila LGU, itapon ng maayos ang inyong basura ngayong Undas 2025. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News.
Umabot na sa mahigit 5 bilyong pisong halaga ng mga ari-arian at pera na pina-freeze ng Court of Appeals sa gitna ng investigasyon sa maanumalya umanong flood control projects. Ayon kay Anti-Money Laundering Council Executive Director Atty. Matthew David, kabilang sa mga na-freeze sa mga ari-arian ng ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways, mga kontraktor at kanilang mga kasabwat. Sabi naman Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes Jr., maaaring silipin ang palitan ng text messages sa mga sangkot para matukoy ang daloy ng pera na nakuha mula sa illegal na transaksyon. Isang secret decision. Ganyan tinawag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pag-dismiss ng dating ombudsman sa kaso noon ni Senador Joel Villanueva kaugnay sa pork barrel scam. Git naman ni dating ombudsman Samuel Martires, hindi kailanman itinago ang desisyon. May unang balita si Salima Refran. Balak sana ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hingin sa Senado na ipatupad ang 2016 decision ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales laban kay Senador Joel Villanueva na dismissal from public service. Dahil ito sa administrative case ni Villanueva, bunsod ng pagkakaugnay niya sa pork barrel scam noong si Bac Party List representative pa siya. Ang alegasyon, napunta umano ang 10 milyong pisong Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Villanueva sa peking NGO ni Janet Lim Napoles. Hindi pinatupad noon ng Senado ang dismissal order dahil tanging Senado lang daw at mga kapwa-senador ang makakapagpaalis sa nakaupong senador sa pwesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Si Villanueva naglabas agad ng kanyang mga resibo. Kabilang dyan ang July 2019 desisyon ni nooy Ombudsman Samuel Martires na dinismiss ang kaso laban sa kanya dahil sa kawalan ng probable cause. Sinama rin ni Villanueva ang clearance mula sa Ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo. Pati certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso roon. May official transmittal letter din si Villanueva mula sa Ombudsman noong 2019 na nagbibigay abiso sa Senado na ibinasura na ang kanyang kaso. Ang pahayag ni Remulla, tinawag ni Villanueva na harassment. Pero giit ni Remulla, it's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid that can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody know about it. Kahit na sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Ikinagulat daw niyang may ganito na palang desisyon si Martires. I was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martires dated July 2019. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. It's a surprise secret decision that came out. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yon? Did you know about it? Nobody knows about it. Sa panayam ng Super Radio DZBB, itinanggi ni Martires na isinikreto ang desisyon. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Pag yung kaso ay nare-release, napupasok yan sa system eh. So nandun sa system, na na-dismiss ko yun, wala akong sekretong ginagawa sa aking trabaho. Lahat nakabuyang-yang. Ayon kay Martires, naghain si Villanueva ng motion for reconsideration laban sa desisyon ni dating Ombudsman Morales pag-upo niya bilang ombudsman noong 2018. Ang argumento raw ni Villanueva, forged o pineki umano ang kanyang mga pirma sa mga dokumento at nagpadala pa ng NBI findings kaugnay nito. Inilagay lang daw ang pangalang Villanueva sa request ng Buhay Party List, kayong hindi naman siya miyembro ng party list na ito. There is no evidence on record na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. I dismissed both cases, criminal and administrative cases.
So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, ni-reverse ko yon at dinispis ko yung administrative case. Si Remulla, pag-aaralan raw ang desisyon na ito ni Martires. Hindi na siya susulat sa Senado. Nagbago na yung premises natin. I think that it's something that raising more questions than answers. Ito ang unang balita sa Lima Rafran para sa GMA Integrated News. Binasura ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang pagkwestiyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa jurisdiction ng korte sa kaso niyang crimes against humanity. Kinwestiyon noon ng kampo ng dating Pangulo ang jurisdiction ng ICC dahil kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 17, 2019. Pinunton ng pre-trial chamber judges, November 2011 nang sumali ang Pilipinas sa ICC. February 2018 naman na magsimulang mag-imbestiga ang ICC prosecutor sa extrajudicial killing sa Pilipinas. Kaya lahat daw ng pagpatay na ibinibintang kay Duterte mula November 2011 hanggang March 16, 2019 ay sakop pa rin jurisdiction ng ICC dahil state party pa ang Pilipinas sa Rome Statute noong panahong iyan. This Sunday na mapapanood si unkabogable star Vice Ganda sa second part ng 30th anniversary special episode ng longest kapuso gag show na Bubble Gang. This week, a hot new bombshell enters the villa. Ay, ang taray! Yan sa upcoming skit ni Meme Vice with Charisse Solomon and kapuso comedy genius Michael V as the iconic Mr. Asimo. Kabang-abang ang tarayan ni na Vice at Mr. Asimo. Speaking of Charisse, makakasama niya rin sa skit si ex-PBB housemate Esnier. Maghaharap na rin si Paolo Contis as Emil Maangil at 24 anchor Emil Sumangil. Makikisaya rin sa episode ang ilang dating kababol. Abangan yan sa Linggo, 6:10 p.m. dito sa GMA. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.